Magandang araw! Isa na namang Tagalog lesson ang ibabahagi ko sa inyo tungkol sa Mathematics 9. Ito ay ang paksang Solving Rational Algebraic Equations Transformable to Quadratic Equation. Muli, ito ang inyong Teacher Ed na makakasama ninyo sa araling ito. At para sa ating mga objectives o layunin, ito ang ating competency ngayong araw. Solves equations transformable to quadratic equations, including rational algebraic equations. At para sa ating espesipikong objective, number 1, transform rational equations into quadratic equations. Number 2, solves rational algebraic equations transformable to quadratic equations. 3. Shows joy and cheerfulness by answering the application problem and other activities correctly. Sapagkat kung naaalala ninyo mga bata, kapag tayo ay nag-a-add o kaya ay nagsusubtract ng fraction, sinisiguro natin na ang ating fraction na i-add at saka isusubtract ay magkatulad or similar. Kapag hindi, kailangan nating applyan ito ng konsepto ng LCD at LCM bago natin siya tuluyang ma-add o kaya ay masubtract. Ganun kahalaga ang konsepto ng LCD at LCM sa ating pag-uusapang paksa ngayon. At bilang pagsisimula, gawin natin ang Pass Me, I'm a Liability. Magpapatugtog ako ng musika at meron ako ditong isang papel. Ibibigay ko ito dito sa bata na nasa unahan at pag tumigil ang musika, ang bata na may hawak ng papel na yan ay meron sa aking reward. Isang katanungan na kung saan kapag nasagot niya ang katanungan, tatanggap siya ng premyo. Handa na ba ang lahat? Para sa ating unang katanungan. Ano ang faktor ng x squared plus 8x plus 15 equals 0? Tama. Ang factor ng ating o factors ng ating given quadratic equation ay x plus 5 times quantity x plus 3. Magaling. Patuloy tayo. Para sa ikalawang katanungan, give a word related to rational. Any word. Kahit anong salita na sa tingin mo ay may kaugnayan sa salitang rational. Tama. Denominator. Magaling. Pwede. Magpapatuloy tayo. At para sa ating ikaatlong katanungan, what is the LCM of 2x and 6x square? Magaling! Ang LCM ng 2x at 3x square ay 6x square. Nagawa na ninyong balikan ang mga kinakailangang konsepto sa ating paksa ngayon, dumako na tayo sa ating pinakaaralin. Magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa para maintindihan ninyo kung ano ang kakaharapin ninyong pagsubok sa paksang ito. Number 1. Solve the rational algebraic expression 6 over x plus x minus 3 over 4 equals 2. May mga hakbang tayong kailangang sundin para ma-solve natin o makuha natin ano ba ang solusyon ng unang equation na ating gagawin. Una, multiply both sides of the equation by the least common multiple of all denominators. Ang denominators natin ay x and 4. Sa makatuwid, ang ating LCM ay 4x. Kung hindi po ninyo alam o hindi kayo marunong maghanap ng LCM, pwede po ninyong gawin ang pag-multiply sa kanilang dalawa dun sa unlike denominator i-multiply nyo. Kaya lang pag sinabing LCM least, pinakamababa. Kung sa tingin ninyo na kapag minultiply ninyo yung magkaibang denominator, siya na yung pinakamababang multiple noong dalawang yun, so yun na yun. Ngayon,
Ang ating LCM ay 4x. Imumultiply natin siya, kaya magkakaroon tayo ng ganitong resulting equation. Kung mapapansin ninyo, pag minultiply natin itong 4x dito kay 6 over x, ang matitira ay si 4 kasi pwede nating makancel si x. Bakit? Kasi si x na isa ay numerator at si x na isa ay denominator. So, ibig sabihin, pwede nating ma-divide si x ng x. At ang sagot nito ay 1. Kaya matitira na lamang si 4. Kaya magkakaroon tayo ng 4 times 6 ay 24. Samantalang dito sa second term, pag minultiply natin si 4x kay x minus 3 over 4, si 4 lang ang matatanggal kasi 4x divided by 4 is x. Kaya itong si x nito imumultiply natin sa dalawang term nitong second term natin sa loob ng parentheses. Kaya magkakaroon tayo ng x times x minus 3. Ngayon, ibababa lang natin yung equals. Dahil iisa ang term sa kanan ng equation, imumultiply natin itong si 2 at saka si 4x na ating least common multiple. Kaya nagkaroon tayo ng 8x. Ngayon, isi-simplify natin. Itong 24, wala naman na siyang katabi, ibaba lang natin. And then, ibaba din yung plus. Itong x, i-multiply natin kay x, kaya meron tayong x square. At ulit, i-multiply natin siya dito kay negative 3, kaya nagkaroon tayo ng negative 3x. Bakit? Kasi sabi ko nga nun sa inyo, kapag may dalawang expression na pinaghihiwalay ng grouping symbol, ang operasyon na hinihingi sa atin ay multiplication. No, yun ang tatandaan. Kapag hindi plus and minus, ibig sabihin, multiplication ang gagawin ninyo kapag magkatabi at pinaghihiwalay siya ng grouping symbol. Kaya ito ang naging resulta. Ibaba lang natin si 8x. Ngayon sa pangalawang hakbang o step, write the resulting equation in standard form. Itong naka-highlight ng blue, isusulat daw natin siya sa standard form. Alam naman natin ang standard form ng quadratic equation ay nasa formang ax square plus bx plus c equals 0. Sa madaling salita, ang ating quadratic equation kapag sinabing nasa standard form ay nakahanay sa paraang ang kanyang exponent ay pababa. Okay, kaya halina at ihanay natin. Ibig sabihin, mauuna si x square, susundan siya ni negative 3x. Dahil itong si 8x ay nasa kanan ng equation, itatranspose natin siya dito sa kaliwa. Dahil nagtranspose or naglipat siya ng posisyon at tumawid ng kabilang side ng equals, ang sign niya ay mag-change. Kaya from positive, naging negative si 8x. Ngayon si 24, hindi naman siya tumawid or gumalaw ng posisyon, yung kanyang sign ay mananatili. Kaya ipa-plus lang natin it si 24 kasunod ni negative 8x. Dahil wala na tayong nakikita na mga ekspresyon doon sa kanan, papalitan natin siya ng 0. Kung papansinin ninyo, itong kaliwa ng ating equation ay meron pang common term at hindi pa siya nakasimplify. Kaya isi-simplify natin sa pamamagitan ng pagkukombine o pagsasama ng magkatulad na term. At ito ay si negative 3x at negative 8x. Dahil pareho sila ng sign, i-add natin yung numero, kukopyahin lang natin ang sign. Kaya magkakaroon tayo ng x square minus 11x plus 24 equals 0. So, nagawa na natin ang ikalawang steps. Nga ay dumako na tayo sa ikatlong step. Find the roots of the resulting equation using any methods of solving quadratic equation. Dahil kung mapapansin natin ang ating resulting equation ay mas mabilis nating makukuha ang solusyon gamit ang factoring, so ipa-factor natin. Sino ang ipa-factor? Siyempre, yung first term at yung last term o yung third term. Kaya lang ganito, ang laging paalala ko sa inyo, titingnan ninyo yung mga naghihiwalay na operations sa middle at saka sa last. Kapag ang operation na nagsiseparate o naghihiwalay kay first and second ay negative at kay second at third ay positive, panigurado mga bata na ang factors ng last term ay parehong negative. So ano ang mga factors kaya ng 24? Tama.
isang 8 at isang 3. Dahil sabi ko nga sa inyo, parehong negative, kaya si 8 ay negative at si 3 ay negative. Ano pa? 6 and 4. Pero dahil nga sabi ko sa inyo, kailangan ang sum ng factors ng ating pangatlong term dapat ay tumutugma sa middle term o sa coefficient ng middle term. Si 6 at saka si 4 pag pinag-add natin ay 10 lamang. Samantalang si 8 at saka si 3 kapag pinag-add natin ay 11. Kaya ang mas pinili nating factors ng 24 ay si 8 at saka si 3. Sabi ko nga both negative ha, kaya ang factors ng x squared minus 11x plus 24 equals 0 are negative, x minus 8 times quantity x minus 3 equals 0. Ngayon, hanapin natin ano ba yung dalawang solutions ng x o ano yung dalawang values ng x. Para makuha natin yon, i-apply naman natin ang konseptong zero product property na ang ibig sabihin, yung dalawang factored form ng ating quadratic equation ay pareho nating i-equals sa 0. Kaya nakikita ninyo yan. Ngayon, isa-isahin natin ang pagkuha sa values ng x. Sa unang factor, ang value ng x ay 8. Bakit? Kasi si 8 at si x ay hindi magkatulad, pinaghiwalay natin yung linear term at ang constant. Si constant ay inilipat natin sa kanang side ng equals, kaya naging positive siya. Ganun din ang gagawin natin dito sa ikalawang factor na si x minus 3. Kaya ang value o ikalawang value ng x ay positive 3. No? So, I hope na intindihan ninyo yon. Ibig sabihin, ang solutions ng ating quadratic equation ay positive 8 and positive 3. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang halimbawa. Kung mapapansin ninyo, ang ating ikalawa ay medyo komplikado kaysa dun sa nauna, di ba? Pero magkaganon pa man, susundin pa rin natin yung ating mga steps na ginamit. Ang una, imumultiply daw natin o mumultiply natin ang magkabilang side ng ating equation ng kanyang LCM. Katulad ng nabanggit ko ha, titingnan ninyo yung mga denominator. Kung ano ang pwedeng makatanggal sa mga yan, yun ang ating pipiliing LCM. Dahil nga x minus 2 pareho sila, ang LCM natin ay x minus 2. Pag ito ay inimultiply natin sa kaliwa at kanang side ng equation, ito ang magiging result. Ngayon nga ay dumako na tayo para sa ating ikalawang hakbang. Sabi sa ikalawang hakbang, transform the equation into standard form. Tara, i-transform na natin. Dahil nakuha na natin ang least common multiple na x minus 2, ita-times natin sa lahat ng terms dito sa kaliwa at kanan. Meron tayo, kung mapapansin ninyo, na tig-dalawang terms sa kaliwa at kanan ng equals. Lahat ng yun ay imumultiply natin si x minus 2, katulad ng nakikita ninyo dito. X minus 2 multiplied by x, and then x minus 2 multiplied 2x over x minus 2. Binaba ko lang si equals. And then, si x minus 2, minultiply natin kay 1. At si x minus 2, inimultiply natin kay positive 4x over x minus 2. Ngayon, isimplify muna natin bago natin perform kung ano man yung mga kailangan nating i-perform pa. Kung papansin natin dito sa second term sa kaliwa, magkatulad si x minus 2 at saka si x minus 2. Pwede po natin siyang makancel kasi pag dinivide natin, si x minus 2 ng x minus 2 is 1. No, samantalang dito naman sa kanan, ganun din ang gagawin natin. Cancel out muna natin si x minus 2 at saka si x minus 2. Kasi katulad ng sinabi ko, kapag dinivide natin siya ng x minus 2 sa kanyang sarili, ang sagot natin ay 1. Kaya ito na yung magiging simpleng anyo ng ating ekspresyon. Sa kanang bahagi, meron tayong x minus 2 times x plus 8 equals, sa kanang bahagi naman ay 1 times x minus 2 plus 4x na lang. Simplify ulit natin. So, x times x is x squared. Negative 2 times x is negative 2x. Bring down mo lang si 8. Doon naman tayo sa kanang bahagi ng equals.
1 times x is x. 1 times negative 2 is negative 2. Bring down lang natin si plus at saka si 4x. Kung mapapansin natin, dun sa kaliwa na bahagi ng equals ay okay na, nakasimple na siya. Samantalang dito sa kanan natin, may nakita tayong common. At sino yon? Si x at saka si 4x. Pagsamahin muna natin siya. Dahil magkatulad ang sign niya, pag pinag-add, magkakaroon tayo ng 5x. I-bring down lang natin si negative 2. Halina at ipagpatuloy natin ang paglilipat sa standard form. Kaya, ang standard form ng ating quadratic equation ay nasa formang ax squared plus bx plus c equals 0. Kaya yun ang gagawin natin. Kaya isusulat lang natin itong x squared dito sa kaliwa, ibababa lang si negative 2x. Etong si positive 5x sa kanan, itatranspose natin dito sa kaliwa, kaya magiging negative 5x siya. Ibababa lang natin si positive 8 dito sa kaliwa at ito namang si negative 2, itatranspose natin sa kaliwa ng equals kaya naging positive 2 siya. Dahil wala nang natira dito sa kanan, lalagyan natin siya ng 0 para masunod natin yung format ng standard form. Ngayon, isimplify na natin, let us combine o pagsamahin natin yung mga term na common. Etong si x squared ay walang ka-common kaya ibaba lang natin siya. Samantalang si 2x at 5x ay common, pagsamahin natin siya. Kung mapapansin, pareho ang sign nila, kaya add the number, copy the sign, dahil diyan nagkaroon tayo ng negative 7x. Ngayon, kung mapapansin natin si 8 and 2 ay parehong constant, pagsamahin, pareho din ang sign, kaya nagkaroon tayo ng positive 10. Binabalang si equals at saka si 0. Ibig sabihin, ang standard form ng ating quadratic equation ay x squared minus 7x plus 10 equals 0. Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong hakbang, kung saan, sabi doon, find the solutions or roots of the quadratic equation. Ang ating nakuhang quadratic equation ay x squared minus 7x plus 10 equals 0. Using any methods, pero kung mapapansin natin, the best na method na gamitin natin dito ay factoring. Okay. So, ang ifa-factor natin syempre ay ang una at ang ikatlong term. Kaya lang sabi ko sa inyo palagi, tingnan kung ano ang mga naghihiwalay na operations sa middle at saka sa last. Pag negative, sa middle at sa last ay positive, it is understood na ang factors ng last term ay parehong negative. So, ano nga ba ang factors ng 10? Tama, pwedeng 5 and 2. Ano pa? 10 and 1. Ngayon, mamimili tayo dun sa dalawa. Sino ba sa dalawang factors ang merong sum na 7 or negative 7? Si 5 and 2 ba o si 10 and 1? Pag pinag-plus natin ang 5 and 2 is 7. Ang 10 and 1 ay 11. So, ibig sabihin, ang factors ng 10 ay negative 5 and negative 2. Kaya magkakaroon tayo ng factored form na x minus 5 times x minus 2 equals 0. Ngayon, a-apply na natin ang zero product property, kaya magkakaroon tayo ng dalawang equation na x minus 5 equals 0 at x minus 2 equals 0. Mula dito, hahanapin natin ang dalawang nawawalang values ng x. Ang unang values ng x by simplifying ay 5 at ang ikalawa ay 2. Bakit? 5 kasi, hindi naman magkatulad si x at saka si 5 kasi si x ay linear term, si 5 ay constant. Kaya pinaghiwalay natin by transposition. Nang i-transpose natin si 5 sa kanan ng equals, magiging positive ang kanyang sign. Ganun din ang nangyari kay 2. Therefore, ang dalawang solutions or roots ng quadratic equation, x squared minus 7x plus 10 equals 0 ay 5 and 2. Sana naintindihan ninyo ang ating dalawang halimbawa, isang simple at isang medyo komplikado. Ngayon, titistingan natin or titingnan ko kung natutunan ninyo or may natutunan na kayo sa ating dalawang sample. Ito na ang inyong. Sa bahaging ito ay gagawin nating pangkatan. Ngayon mga bata, ang gagawin nyo lang ha, transform each equations in the form of ax squared plus bx plus c equals 0. And after that, isolve po ninyo ang solution or hanapin ang solutions or ang roots ng mga ito. Handa na ba kayo?
Para sa ating grupo, 1 at 3, ito ang inyong equation. At para naman sa group 2 at 4, ito naman ang inyong equation. So, bibigyan ko kayo ngayon ng tig-5 minuto para maisagawa ng mabilis ang inyong mga gawain. Bawal pong magsayang ng oras kasi sabi nga natin, ang oras ay mahalaga o time is gold. Your time start now. Binabati ko kayo dahil mahusay ninyong nagawa ang ating pangkatang gawain. Ngayon para sa ating paglalahat, meron lang akong 3 katanungan na ibibigay sa inyo. Alam ko na ito ay mahusay ninyong matutugunan. Para sa ating unang katanungan, what are the steps in transforming and solving rational equations? Pangalawa, were you able to follow the steps to solve each problem? Pangatlo, what difficulties did you encounter? Sagutin po ninyo ng buong katapatan ang mga katanungang ito. Isulat po sa inyong kwaderno. Para sa inyong karagdagan na pwede ninyong magamit kapag ito ang ating pinag-uusapang topic, andito po ang listahan ng mga steps in solving equations transformable into quadratic equations. Ito lang po yung mga susundin ninyo para buong husay ninyong magawa ang mga gawain sa paksang ito. Meron lamang tayong 4 na steps. Una, find the LCD or LCM. Pangalawa, multiply the whole equation by the LCD or LCM and then simplify. Pangatlo, write the resulting equation into standard form. At pang-apat, find the roots using any method. At para naman sa inyong gawain, meron po akong 3 inihanda ditong equations na kung saan ito ay inyong sasagutan sa isang buong papel. Isulat po ang kumpleto ninyong solusyon. Ang bawat isang number po ay may katumbas na 5 puntos. Kaya po ito ay equivalent sa 15 points. Ipapasa po ang inyong papel sa Lunes. Good luck! At para sa inyong karagdagang pagsasanay, gawin ninyo ang 2 equations na ito sa inyong notebook to be submitted on Monday. Good luck mga bata! Enjoy your weekend! Hanggang sa muli! Kita-kita ulit tayo sa Lunes. Salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik ng aking video. Kung nagustuhan niyo po ang aking mga Tagalog lesson, paki-like po, paki-subscribe na rin po at paki-share. Hanggang sa susunod po na aking mga Tagalog lesson, maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat.